Nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos kung bibigyan ng clemency para ganap ng makalaya si Mary Jane Veloso pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Ang sigurado sa ngayon, ang pagtestigo ni Mary Jane laban sa kanyang mga recruiter. Narito ang report ni Camille Samonte. Mga nakaraan at kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas at Indonesia ang pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagpapauwi sa bansa kay Mary Jane Veloso. 14 na taong nasa death row ng Indonesia si Mary Jane dahil sa kasong drug trafficking. All the previous president, hindi lang ako. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. Sinagot din ng Pangulo ang pagbibigay ng clemency para ganap ng makalaya si Veloso. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. Ayon si Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, igagalang nila kung sakaling maipardon ni PBBM si Mary Jane pagdating sa Pilipinas. Habang wala pang desisyon, inatasan ng DOJ ang Bureau of Corrections sa tiyakin ang kaligtasan ni Mary Jane sa kulungan. Posible raw siyang dalhin sa Bilibid o sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Ayon sa Department of Justice, kapag tuluyan ng nakauwi sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, pwede nang magkaroon ng presentation of witnesses para makompleto na ang prosecution sa nakabinbin na kasong human trafficking at estafa na isinampa niya laban sa kanyang illegal recruiters. Nakakulong na sina Cristina Sergio at Julius Lacanilao sa Nueva Ecija para sa hiwalay na kasong large-scale illegal recruitment. Isasalang naman siya sa witness stand. Harap-harapan, mako-cross-examine siya. Ayon sa isang artikulo sa Indonesia, alam na ni Mary Jane ang nangyari sa kanyang kaso. Natutuwa raw siyang na mabigyan ng pagkakataong magbalik bansa at muling makapiling ang pamilya. Nagpasalamat din daw si Mary Jane sa lahat ng tumulong sa kaso. 39 years old na si Mary Jane. Gagamitin daw niya ang natutunang cloth dyeing skills sa kulungan sa Indonesia para gawing hanap buhay sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.